Masaya ka na. Masaya ka na sa ginawa mo sa akin. Alam mo, na-stress ako. Nawala yung baby natin dahil sa ginawa mo. Sir, magandang umaga po. Sir, pwede mamaya na lang, sir, kasi nandito po ako sa town ba. Sa Mamaya Zumba? ako na lang. Opo. Mamaya na po kayo mag-Zumba, sir, kasi mas importante ito dahil kayo po ay pwedeng makasuhan. Iska, anong ginawa mo? Nakikita ko sa mga bus mo, pasyal ka dito, pasyal doon. Ako dito, stress na stress. Tapos kaya yun, napunan ako dahil sa'yo. Kahit magtaramdam ka lang din sana, wala. Duwag ka, sir. Nakakatakot ka. Baka pagdating sa ikwento, iwan mo yung mga kasama mo. Halimbawa, may bakbakan na. Nakakita ka ng kalaban, baka tumakbo ka. Karipas ng takbo, iwan mo yung boots mo. Takbo ka. Kawawa na yung mga kasama mo, iwan mo. Dahil duwag ka. Masaya ka na. Masaya ka na sa ginawa mo sa akin. Alam mo, na-stress ako. Nawala yung baby natin dahil sa ginawa mo. Kahit lang din sana magparamdam ka na ganito, na ayoko na ituloy yung kasal natin. Kahit ganun na lang din sana na isabi mo pupunta ka dito nung ginawa mo. Kahit mag-explain ka lang sa parents ko, hindi mo ginawang kapal na mukha mo, Raymond Canlog. Ano bang ginawa ko sa'yo, ha? Di ba wala naman? Ito po ang pinakamasakit sa lahat ng masakit. Wala nang sasakit pa. Ito pong reklamo ng isang babae. Broken-hearted po siya. Tagos sa puso po ito. Ikakasal na lang po sana sila January 28, 2020. Itong nakaraan lang na January. Kompleto na po yung gown, wedding ring, damit na susutin ng lalaki, venue, pagkain, everything. At ang gagastos, si babae. Si lalaki, pupunta na sa kasal at pipirma. Kakain, tapos. Pero ano nangyari? Last minute, sabi ni lalaki, ayoko na sa'yo. Bakit? Wala lang. Nakakausap natin si Miss Daisy Reseraos. Magandang umaga po, Miss Daisy. Magandang umaga po, Sir Idol. Napakasakit nga po itong nangyari sa inyo. At tingnan po natin kung ano maitutulong ng programa para sa inyo, Ma'am Daisy. January 28, ang schedule po ng kasal. Yun po, Sir. Pero ang pangit lang doon kasi, Sir, wala po siyang sinabing dahilan bakit gusto niyang itigil or ano po dyan. Kasi nga po, na-process na po lahat eh. Bali, sa lang po, yung January 28 na po yun po yung pinag-usapan dito nung namanhikan po siya. Eh ngayon, nung punta kami ng simbahan para po mag-seminar po about dyan sa January 28 na kasal po. Ang dami po niyang dahilan na sabi niya, kakausapin ko ulit si Mama kasi ayaw niya magpayag. Mama? Opo, Mama po daw. Okay. Eh, sabi ko, hinintay ko naman po. Sabi ko, sige, punta na lang ako dyan sa iyo sa batalyon. Kasi nga Teka po, muna, ma'am, cut muna. Mama, ilang taon na ba ito at ano bang trabaho nito? Sundalo po. Magta-26 years old po ngayong August 14. Sundalong Mama's Boy, Bonjing? Parang ganun na din po. Okay, sige, tapos po, ma'am. Eh ngayon po, siyempre nirespeto ko yung sinabi niya. Pumunta ako ng batalyon nila kasi nga po, nakakuha na po kami, nakaprocess na po kami ng mga Senomar. Tapos nakapirma kami sa munisipyo ng marriage license po namin, yung application po. Eh ngayon, sabi niya, kahit di ko na kailangan sila mama at papa kasi po andito na ako sa tamang edad. Yun pa po yung sabi niya eh. Kasi nga po kasama ko sila nanay at tatay ko na nagberma sa munisipyo kasi po 24 pa lang po ako. Yes, ma'am. Eh ngayon, sabi niya, okay na yan. Sabi niya sa akin, o sige, punta ka na lang dito. Sabi niya, dala-dala ko lahat po ng requirements namin. Eh ngayon, November 1 po, kasi ang sabi ni mama niya, mag-usap po daw sila nila nanay at tatay. Eh ngayon po, nakiusap po sila nanay na sige magkita tayo sa Kabakan kasi medyo malapit na po yung bahay nila doon. Alam niyo po anong ginawa, Sir Idol? Pinahintay lang po yung parents ko doon. Nasabi na ang daming patusot yung mama niya, yung papa niya na ganito, wala kami sa bahay, nandito kami sa bukid noon. Okay, teka muna, ma'am. Okay, pasingin ulit. Ano to? Philippine Army, Philippine Marines? O Philippine Navy? Army po. Philippine Army. IT. Ano pong rango niya? PFC po. Private first class? Saan po siya naka-assign? Sa Dato Piang, Maguindanao po.
Okay. Na-verify nyo talagang sundalo po ito? Ayun, may picture Opo. siya? Okay. Now, so, nung tinanong mo siya, kailan po siya umatras at tinanong nyo bakit? Kailan po yon? Nung kwan po kasi, sir, November 8 po, umuwi ako dito sa bahay. Kasi sabi niya, uwi ka muna, sabi niya sa akin. Tapos, ikwan mo yung sing-sing natin. Kasi nga po, hinulog-hulugan ko yung sing-sing kasi po medyo mahal. Aabot po siya ng 20K ang wedding ring. Lahat po kayo, ang gumastos nito, wedding ring, tapos gown, Opo. wala siyang Opo. gastos. Sitting Wala pretty pa na lang. po. Kasi Sitting pretty na lang siya. inintindi ko nga po, Sir Rafi, kasi nga po, nakakarenda yung ATM. Naka-loan po siya, ang dami niyang loan, nakakarenda yung ATM. Inintindi ko po kasi nga po, sa sobrang pagmamahal ko po, ginawa ko yun eh. Okay. Kahit online seller lang ako, ginagawa ko lahat para lang mabigyan ng kanyan. Tapos ganito yun lang ako. Binigay lang yung kahiyan sa akin. Kailan po siya nagsabi sa inyo na ayoko na ituloy yung kasal? November 8 umuwi ako dito sa bahay. Okay pa po kami. Tapos, nag-division operation. Ayun, hindi ko siya na-contact. Inintindi ko yung trabaho niya dahil sa pagkasundalo niya. Tapos, November 18 ng gabi, tumawag siya. Sabi ko, buntis talaga ako, confirm. Sabi ko sa kanya. Buntis? Tapos sabi niya sa akin, Tawagan mo si Atty. Garrett mamaya, ano? Sige, sorry ma'am. I-ready niyo si Atty. Garrett. Okay, sige po. Sorry ma'am. So, buntis na ho kayo. opo, that time po, November 18. So, sinabi mo sa kanya na buntis kayo. Opo. Doon mo palang nasabi sa kanya na kayo po'y nagdadalang tao na. Opo. Okay, ano pong reaksyon niya nung sinabi niyo, buntis na ako? Okay naman po sa kanya, mas maganda. Sige, wag kang magpa-stress dyan. Ang dami, okay pa po Okay. kami noong November 18. Alright. Pag November 19 ng umaga, tumawag siya. Hawak-hawak ko yung pamangkin ko. Sabi niya, sabi ko, kumusta ka dyan? Sabi ko, tapos sabi niya, may sabihin ako sa'yo, wag kang mabibigla. Ano yun? Ayoko na ituloy ang kasal. Doon po, naglamig talaga ako, sir. Malapit ko na bitawan yung pamangkin ko. Sabi ko, anong rason? Tapos, pagka ilang minutes po, tumawag yung mama niya, nagmumura. Inura-mura yung kwan ko, yung mama at papa ko, na pinagsasabi na, ayaw na namin maghiwalay na sila ng anak ko. Bakit kailangan yung magulang yung magkwan? Magdesisyon. Ma'am, sandali ma'am ha. Okay, nasa linyang telepono na si Private First Class Raymond Canlog. PFC Canlog, magandang umaga po, sir. Sir, magandang umaga po. Sir, pwede mamaya na lang, sir, kasi nandito po ako sa town ba? Sir, Mamaya Zumba? ako na lang. Opo. Mamaya na po kayo magsumba, sir, kasi mas importante ito dahil kayo po ay pwedeng makasuhan at pwede pong maisumbong sa inyo pong unit dahil sa pinagagawa ninyo dito kay Ma'am Desiree na niloko niyo po siya. Bakit kayo, sir, all of a sudden umatras sa kasal? Po. Nung malaman niyo po na buntis, bakit bigla kayong umatras? Sir, wala man siyang pinakita na sabi na buntis, sir. Okay. Binanggit ko sa'yo November 18 na buntis. Sabi mo, okay lang yan, magpahinga ka, huwag ka ma-stress. And then November 19, kinabukasan, yung mama mo, tumawag na dito kay La Desiree at pinagmumura sila, yung kanyang parents. Hindi Ano po yan nangyari? totoo, sir. Hindi po yan totoo, sir. Hindi yan tumawag dyan, sir. Yan yung kwan. Sige, Hindi po yan sabihin totoo. natin, hindi totoo lahat. Pero bakit ka umatras sa kasal? Anong reason? Sir, yung sir, tayo sana ako, sir. Kaso yung sir, hindi pa kami kasal, sir. Gusto niya nang kunin yung itim ko, sir. Tapos yung... Hindi, pakisagot lang, sir, bakit umatras ka sa kasal? Ba't ayaw mo nang ituloy yung kasal? Anong reason? Hindi ba kayo intindihan namin, sir? Hindi kayo magkaintindihan? Anong hindi magkaintindihan, sir? Anong hindi nyo naintindihan kay Ma'am Desiree? Hello? Ano pong hindi nyo naintindihan sa inyong relasyon, dalawa? Anong hindi nakakaintindi doon or mahirap intindihin? Na naka-schedule ang kasal ninyo, January 28, 2020 at buntis na itong si Desiree. Anong hindi ano parte doon na hindi nyo po naintindihan? Ito po, sir, para maintindihan mo. Pwede ho kayo makasuhan dito. Kakonsulta kami sa abogado kung anong narapat na kaso sa inyo. Na kayo po ay naka-schedule ang kasal, na manhika na itong kayo sa parents niya at buntis itong si Desiree at bigla kang umatras, napahiya siya, nagkakaroon ng psychological, emotional trauma ng di oras itong si
Ma'am Desiree, alamin namin kung anong pwede maikaso sa'yo, kriminal at saka admin. Alam mo yan? Sir, yung totoo niyan, sir, wala po siyang pinakita na buntis sa sir. Ma'am Desiree, kausapin niyo po siya. Hello. Hello. Oh, paano mo makikita? 'Di ba? Nag-promise ka sa akin na pupunta ka dito December. Sabi ko samahan mo ako magpa-check up para makita mo. Tapos anong ginawa mo sa akin? Pinahintay mo ako. Nag-break ka, ilang break mo? 10 days ka. Anong ginawa mo? Nakikita ko sa mga bus mo, pasyal ka dito, pasyal doon. Tapos ako dito, stress. Tapos kaya yon napunan ako dahil sa'yo. Kahit Oh. magparamdam ka lang din sana. Wala. Tapos ganito yung sasabihin mo na sinungaling ako. Ano tingin mo sa akin sinungaling? Ginawa ko naman lahat sa'yo, di ba? Alam mo yan. Kahit ano pang pagmumura ng pangulang mo, tinanggap ko. Tapos ganyan sabihin mo, ako pa yung sinungaling ngayon. PFC? Sobra ka din, no? PFC? Yes, sir. Pakisagot nga po, sir, yung mga sinabi po ni Ma'am Desiree. Ang totoo niyan, sir, hindi siya, sabi siya na buntis siya. Sabi ko, patingnan para ma-prove na buntis talaga, sir. Hindi ako nasabi na hindi ko sa panagutan, sir. Sabi ko, Okay. So bakit yung kasal, sir? Bakit yung kasal ang nag-decide yung parents mo at hindi ikaw? hindi, ako talaga nag-decision, sir, Okay, ikaw nag-desisyon. Bakit nag-desisyon ka na ayaw mo na? Sige nga, sabi mong reason. Ba't umayaw ka? Araw-araw, alas gabi-gabi kami nag-aaway, sir. Kasi gusto niya, i-force niya ako na magpakasalan ko siya. So sabi ko, maghintay ka, pakasalan kita. Sabi ko sa kanya. So siya, pinuforce niya ako. Maghintay mo, wala pa akong sabi ko sa kanya. Sandali lang. Miss Desiree, Po, araw-araw daw kayo nag-aaway kasi pinipwersa mo siyang magpakasal siya sa'yo? hindi po totoo yon Sir Rafi. Kasi nga po, nung August 14 po, nung namanhikan sila dito, kasi nga po, sabi niya sa akin, 2018 po sila namanhikan eh. Hinintay nga ko po yung 2020, tapos sasabihin sa akin na pinupush ko siya na magpakasal kaming dalawa. Siya naman mismo nagsabi, imbis na ako yung babae na magdesisyon sa kasal namin, bakit siya 2020, sinunod niya yung magulang niya 2020, Sir Rafi. Kaya din po kami nag-aaway araw-araw, gabi-gabi, dahil sa inom niya po, hindi po siya mapigilan. Na-hospital nga po yan dahil lang sa inom ako nagbabantay, kahit stress ako sa kanya. Tapos ganyan sasabihin, pinupush ko siya sa kasal, kapal ng muka. Okay. Sir, PFC, PFC, naintindihan niyo pa yung ibig sabihin ng psychological at emotional stress? Opo, sir. Ang resulta niyan is kapag yan po ikinaso sa inyo dahil doon sa dinaranas ni Desiree na kagagawan mo, pwede ka makulong, sir. At sisiguraduhin namin makulong ka, pero dapat tanggalin ka muna namin sa serbisyo. Alam mo, sir, ito, ako muna magsalita, makinig ka. Duwag ka, sir. Nakakatakot ka. Baka pagdating sa enkwentro, iwan mo yung mga kasama mo. Halimbawa, may bakbakan na, nakakita ka ng kalaban, baka tumakbo ka, karipas ng takbo, iwan mo yung boots mo, takbo ka. Kawawa na may mga kasama mo, iwan mo, dahil duwag ka. Siguro, habang nagbabarilan, tatakbo ka, sabay siguro, sigaw mo, Mama, nandito ng kalaban, tulong, mama. Hindi nga. Oh. O dili kaya, nakatalok bungkat, nagdadasal, tapos tinatawag mong mama mo. Hindi, ginagawa ko lang biro yan, pero hindi ka bagay maging sundalo siya, nakakatakot ka. Ito ipaparating ko sa Philippine Army, para malaman ng Philippine Army, yung pagkatao mo. And then, idadaan ka ulit sa isang psychological test. Neurotest, kung ikaw ba'y karapat-dapat maging sundalo. Hindi, sir. Para sa akin, assessment ko, pagdating po sa enkwentro, iwan mo yung mga kasama mo dahil duwag ka. Duwag ka. Ang nagdidesisyon para sa iyo is yung nanay-tatay mo. Sandali lang po, sir, ha? Ito pa, magtatanong tayo sa abogado. Makinig yung dalawang panig, ha? Makinig si PFC, makinig si yung tatay. Attorney Garrett Tungol, magandang umaga sa iyo. Yes, magandang tanghali po, sir. Okay. Naka-schedule ng kasal, na matapos mamanhikan, nakabili ng sing-sing, gown, ipinagkalat na po sa buong komunidad, nagbayad na rin sa venue, and then all of a sudden, umatras itong si lalaki at na-stress si babae, lalo pat nung sinabi ni babae na buntis na siya, maaaring yun siguro Yes, dahilan kung umatras si lalaki.
because of emotional and psychological stress, nalaglag yung bata hanggang ngayon, nakakaranas pa rin ng sort of depression itong babae. May kaso ba si lalaki? Yes, sir. Ang aking sukat dito is unang-una meron silang case for ang tinatawag dyan, unintentional abortion. Dahil po, ang nangyari dito, during the commission of a crime, which is violence against women and children, ang effect po is nalaglag yung bata. Unfortunately po, itong ganitong kaso, medyo mabigat. And I think it is not for dismissal sa medical, sir. Criminal case. So, anong kaso ito, attorney? Unang-una po is unintentional abortion. Unintentional abortion. Yes, sir. And then second po, meron po tayong violence against women and children para po dun sa psychological and emotional stress na kinos niya. Dahil iniwan niya po sa altar itong babae. Hindi niya itinuloy yung kasal doon sa pinangako niyang araw. Yes, sir. Ganun nga po. Ay, paano naman yung breach of marriage? Meron ba yung gano'n? Yes, sir. Pinangakuha Ang niya, pinahiya niya sa buong komunidad at hindi tinuloy? Yes, sir. Kasal? Itong breach of contract of marriage or breach of promise to marry, ang tinatawag natin, ay hindi naman po ito punishable by a criminal act. Pero itong action po na to ay ang magpapasolido ng case natin for violence against women and children. Ayun. Dahil ang breach of promise to marry ay undeniably psychologically abusive po yan. So dalawang kaso. So, Opo. yung sa unintentional abortion, number 1, and then number Yes, 2 is yung vowsy. Mabigat ba na kaso yung unintentional abortion? Yes, sir. Mabigat-bigat po. Around, I think, lowest is 6 years of imprisonment, Sir Rafi, ang penalty 6 natin. years pagkakulong. How about yung kapag dinala natin to sa Philippine Army para sa admin case? So malaking For posibilidad na masisibak itong si PFC? Yes, sir. Ang aking pagkabasa po kasi ng disciplinary manual ng Army natin or at least ng Armed Forces natin, meron silang tinatawag conduct unbecoming of a serviceman. Ngayon po, grounds po to para sa dishonorable discharge. Okay. Thank you so much, Attorney Garrett. No problem, Sir Rafi. PFC Canlog, sir. Hello, Sir Rafi. Nagabiyaya ko, Sir Rafi. Pwede mamaya na, Sir Rafi. May paliwanag ko lang mamaya. Sige, paliwanag mo mamaya. Kasi critical yung pabalikan namin. Ano pa? Critical po yung area na pabalikan namin. Critical. Pwede mamaya na lang. Opo. Nako, critical yung mga kasama mo. Baka mamaya merong kalaban dyan, tatakbo ka. Sige, salamat sir. Mamaya tatawag kami. Salamat po, Private. Ingat ka, ha? PFC. Ingat ka, PFC Canlog. Sir, God bless. Okay, Ma'am Daisy, mamaya na lang po, ha? sir. Sa Wanted sa Okay radyo po, tuloy tayo. sir. Sige. Okay. MJ.